Sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin, ibibigay sa kanya ang pamamahala at siya ay tatawaging kahangahangang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Prinsipe ng Kapayapaan. Sa kabila ng mga pagsubok at suliranin, patuloy na magtiwala sa Panginoong Hesukristo, ang dakilang Mesyas, ang ating tagapagligtas. Ito ang 702 DZAS FEBC Radio TV. Maligayang Pasko at mapayapang bagong taon. Ito po ang inyong kaagapay, Pastor, Attorney Carlos Kuya Kaloy-Cao Jr., na nagbibigay pugay po sa inyong lahat na aming mga tagapakinig, mga tagapanood at mga taga-subaybay ng ating palatuntunang Tabas ng Batas. At sa pangalan po ng aking katandem na aking pamangking buo, malalas natin pong tagapanayam, guest attorney, si Attorney Attorney Roel Cao Garcia. At sa pangalan din, siyempre gusto ko pong magbigay-pugay din sa kanila ni former Congresswoman Chona Gonzales at si Attorney Michael Recio Cruz, na pansamantala po muna naming kami humahalili sa kanila sapagkat sila po'y may dangal, may sense of decency, at dahil ma-involve po yata sa partisan political activities, ay sumunod po sa policy ng Far East Broadcasting Company na hindi muna sila magpo-broadcast pansamantala. Kaya malaking karangalan po sa amin, karangalan ko po ni Pastor ni Kuya Kaloy at ni Attorney Roel Cao Garcia, na kami muna ang pansamantalang tumitimon sa ating palatuntunan, sa ating programa. Actually po, public service program po ito na Tabas ng Batas. At dahil po napapanahon ang pagdiriwang ng Kapaskuhan, ay marapat po na banggitin na ang mensahe po ito ay nakaangkla o karugtong po ito. Karugtong po ito ng tema ng pagdiriwang ng 73rd anniversary ng Far East Broadcasting Company. 73 years. Mahigit na 7 dekada ng paglilingkod sa himpapawid sa pamagitan ng mga makabuluhang mga programa na nakatutulong sa napakaraming mga taga-subaybay, napakaraming mga tao. At siyempre po, ito po ay nakatabas. Nakatabas sa mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo. At dahil po dyan ay bigyan po natin ng pansin, na kasi po, tabas ng batas po ito eh. Siyempre, pinag-usapan din natin dito mga legal terms, mga legal terms. Meron pong isang napakahalaga na termino na salita na nasa banal na kasulatan. Ito po yung tinatawag na covenant. Covenant. Sa batas po, ayon sa tabas ng batas, kapag po nagkaroon ng agreement o ng kontrata, maaari pong yan ay oral agreement o verbal agreement o kaya naman ay nakasulat na kontrata o written agreement. Kinakailangan po ay merong pagtatagpo, yung pag-iisip ng magkabilang panig. Sa English po ang tawag dyan, there must be a meeting of the minds between the contracting parties. Pinagkasunduan po yan. At siyempre sa aming mga abogado, kapag meron kaming active na notarial commission, pagka po yung magkabilang panig, nagpirmahan na, kontrata na po yan. Pero private instrument lamang po yan kung sila lang ang nagkasundo at nagkapirmahan.
Pero oras po ng isang notary public, abogado na may notarial commission, ay iyan po ay pinirmahan din ng notary public, ng abogado, at nilagyan, kinintalan po ng dry seal. Aba, nagiging from a private instrument, nagiging public instrument. Kaya po ang tawag dyan di ba sa pambungad kung deed of absolute sale, may nakalagay po dyan, dapat malaman ng lahat. It becomes a public instrument na constructive notice sa buong mundo, sa buong sandaigdigan na ang magkabilang panig ay pumasok sa isang kontrata. Ang ating Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat ay nakipagkontrata po sa atin, at hindi lang kontrata, ang kontrata po kasi siyempre, matibay yan, ano? Pero merong mas mataas, mas matibay na antas ng kasunduan. Ang tawag po dyan ay covenant o tipan. Ano ho? At ang ating Panginoon Diyos, nakipagtipan po sa atin. Kaya ang Bible po, ang tawag dyan di ba? Lumang tipan, bagong tipan. Old Testament, New Testament. Ano? Mas gusto ko yung Old Covenant at saka New Covenant. Lumang tipan, bagong tipan. Ang Panginoon Diyos po ay nakipagtipan sa atin. He entered into a covenant of salt with us. Kaya pala, sa 2 Chronicles chapter 13, verse 5, maglalaban noon ang puwersa ni Haring Jeroboam, yung rebelde na lumaban sa Panginoon, nagrebelte sa hari ng Israel noong kapanahon yon, kay Haring Rehoboam, itong si Jeroboam. At yung kanyang rebellious forces, ang bilang po 800,000 able troops. Doon naman po sa kabila, across the battle lines, yun naman po ang puwersa ng, kasi nahati po ang kingdom nun Yung 10 ay Israel ang tawag pa rin, Yun namang 2, yung Judah, ay 2 lang ang natira sa kanila. Ang pamumuno naman ay ang namumuno ay si King Abijah, apo ni Haring David. Bali, apo na sa tuhod ito Kasi Haring David, ang anak niya si King Solomon, ang si King Rehoboam naman naging anak ni King Solomon, pagkatapos anak ni Rehoboam si kumbaga itong si King Abijah. Ang troops niya po, able men, ay ang tropa po niya, ang troops niya po, ang army niya ay 400,000. So ang tindi, 400,000 lamang sa pangunan ni King Abijah. Ang kalaban po nila ay puwersa ni rebellious King Jeroboam, 800,000. Maliwanag, talo itong 400,000 laban sa 800,000. Pero ang sabi po ni King Abijah, sumigaw siya, ang sabi niya, Jeroboam, do you not know that my grandfather King David has a covenant of salt with the Lord God Almighty, the God of Israel? Sabi niya ganyan. Covenant of salt. Ang ibig ko palang sabihin ng covenant of salt, yung tipan ng asin. So, kapanahon ito po, nagpipirmahan, pagkatapos si dry seal, pipirmahan ng abogadong notary public. Nung panahon po lang yun, sa Israel, doon sa Middle East, to perfect a contract or a covenant or an agreement. Yung kanilang costume nun, di ba makikita natin sa mga pelikula ngayon, lalo yun sa The Chosen. Yung pala meron silang sintas dito, parang belt, may nakalagay na bulsikot. Tapos, yung kabilang panig, meron ding sintas na ganyan, parang belt na meron ding bulsikot ng asin. So, to consummate and to perfect the contract, ang gagawin po, halimbawa, ni Juan, as a contracting party, kukuha siya ng butil ng asin mula sa kanyang bulsikot, ibububod niya dun sa bulsikot ng asin ni Pedro. At pagkatapos itataktak pa yan, imimingle po yan.
Ganon din ang gagawin ni Pedro naman. Ano ho? Kukuha siya ng asin doon sa kanyang bulsikot at ihuhulog niya, itataktak niya ganyan, ikakalat niya, imiminggal niya, ihahalo doon sa bulsikot ng asin ni Juan. Giligligin pa po yan. Anong ibig sabihin? Kapag pala merong sumira sa kanilang covenant of salt, ang gagawin, katungkulan ng sumira ng kontrata, hahalughugin niya yung mga naihulog niyang mga butil ng asin doon sa bulsikot ng kanyang kakontrata. Pwede po bang gawin yun? Siyempre, hindi pwede yun. Imposible. Yung po palang ibig sabihin ng covenant of salt. When you enter into a covenant of salt, you are bound to fulfill your obligations under that covenant. Ang Panginoon Diyos po na makapangyarihan sa lahat. Sino ba naman tayo? Hindi po ba? Sino ba naman tayo? Para ang Diyos nakataas-taasan, pinakamakapangyarihan sa lahat. Kaya nga mo may pagdiriwang ng Pasko eh. Imagine, Diyos na makapangyarihan sa lahat, bumaba dito sa lupa, nagkatawang tao. And He entered into a covenant of salt with us. Mistula ng Panginoon Diyos mula sa kanyang banal na bulsikot ng asin, nagbubod ng particles of salt sa ating bulsikot at tayo naman, kumuha sa bulsikot ng ating asin at ibinuhos naman natin doon sa kabanal-banalang bulsikot ng asin ng ating Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang Panginoon natin, tumutupad sa lahat ng kanyang mga pangako. Sabi po yan sa banal na kasulatan. Joshua chapter 21 verse 45, inulit po sa Joshua chapter 23 verse 24 at inulit na naman sa 1 Kings chapter 8 verse 56-57. Ang sabi po diyan, all the good promises of God have been fulfilled by the Lord God Almighty. Not even one of His good promises has failed. He has fulfilled them all. Kaya pala, sa 2 Corinthians chapter 1 verse 20, ang sabi po diyan, all the covenant promises of God are yes in Christ Jesus. And all that we need to do for the glory of God is to say Amen. So yan po ang covenant of salt ng ating Panginoon sa atin. Kaya sa pagdiriwang po natin ng Kapaskuhang ito, alalahanin po natin palagi yung tipan ng asin na iyan ng Panginoon sa atin. At sa pagtatapos po, ay let us be reminded of this covenant, everlasting covenant of the Lord God Almighty with us. Jeremiah chapter 32 verses 39, 40, and 41. Ano pong sabi niyan? If I may paraphrase, sabi po diyan ng ating Panginoon, I have an everlasting covenant with you so that you may learn to fear me, so that you may have a singleness of heart and action, and so that your children may also fear me and love me, sabi ng Panginoon. Pagdating po sa verse 40, ito po ang tipan ng Diyos sa atin. Sabi niya, ako ay mayroong tipan sa inyo. I have an everlasting covenant with you, sabi ng ating Panginoon. I will never stop doing good to you. Who praise the Lord, hallelujah. Sabi ng ating Panginoon. Ano po ulitin ko? Jeremiah chapter 32. Ito sa verse 40 at sa verse 41. Ang sabi ng ating Panginoon, I will never stop doing good to you. And when I bless you, I rejoice with my whole heart and my whole soul. Para sabihin ng ating Panginoon, dahil sa kanyang everlasting covenant with us, ako'y galak na galak habang kayo ay pinagpapala ko. At pinagpapala ko kayo ng aking buong puso at buong kaluluwa, ang sabi ng ating Panginoon. So sa ating pong pagdiriwang ng Kapaskuhang ito, yan po lagi nating aalalahanin. Yung pong tipan na walang hanggan ng Panginoon Diyos sa atin mismo na kanyang mga nilikha. Kaya masasabi po natin, itong pagdiriwang na ito, itong taon na ang tema po ng pagdiriwang ng Far East Broadcasting Company ng 73rd anniversary ay batay po sa Romans chapter 15 verse 13.
At ito ang tipan ng ating Panginoon sa atin. May the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in Him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. So, yun po ang tabas ng walang hanggang tipan sa atin ng Panginoon. At dapat nababatay dyan ang tabas ng batas na ating sinusunod sa pamayanan, sa ating lipunan. Ano ho? Mula sa tabas ng walang hanggang tipan ng ating Panginoon hanggang sa tabas ng ating mga batas. Maligayang Pasko po sa lahat ng ating mga taga-subaybay. God bless all of us. Merry Christmas to everyone. At mamaya po, ito po ay naging tradisyon ng pagdiriwang ng Kapaskuhan ng Tabas ng Batas. Ano ho? Meron po tayong, kumbaga, a festival of wonderful, beautiful, uplifting music and songs. Sige po, God bless all of us. Ito ang 702 DZAS FEBC Radio TV. Ipinagdiriwang ang pinakamagandang regalo sa sanlibutan, ang Panginoong Hesukristo, pag-asa ng mundo, ang sanhi ng maligayang Pasko at manigong bagong taon.